Kahapon nga ay natapos na ang group stage para sa Gilas Pilipinas. Pero sa kasamaang palad hindi tayo nakalagpas sa first round. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga natitirang laro ng Gilas Pilipinas at kung papaano ito makakaapekto sa tsansa nating makapasok sa Olympics. Opo, may laro pa po ang Gilas Pilipinas at may tsansa pa tayong makapasok sa Olympics. Paano? Panoorin nyo hanggang dulo. FIBA Classification Stage. Ang susunod na hakbang para sa mga teams na hindi pinalad makalagpas ng first round ay ang FIBA Classification Stage. Dito ay maglalaban-laban ang mga teams na yan para sa placing at tulad ng group stage, lahat ng laban dito ay merong impact. Tandaan natin na ang FIBA World Cup ang natatanging paraan para makapasok ang isang bansa sa Olympics. At para mas malinawan kayo, ito ang article mismo galing sa FIBA. Pwede nyong i-pause ang video na to para mabasa ang article galing sa FIBA. Kung nabasa nyong mabuti, ang nakalagay doon ay ang makakapasok sa Olympics ay ang best Asian team. At sa kasalukuyan, lahat ng Asian teams ay laglag sa first round. So, ibig sabihin walang best Asian teams kasi lahat laglag Hindi po. Ang basehan dito ay team standings ng bawat koponan sa bawat group. And siguro kung merong Asian team na nakalagpas sa first round, automatic sila na ang best Asian team. Pero sa senaryo natin wala naman. Ibig sabihin yan buhay pa ang tsansa nating makapasok sa Olympics dahil in contention pa tayo para maging best finished Asian team dito sa FIBA World Cup. Ang susunod na tanong dyan sino ang mga makakalaban natin sa FIBA classification stage at papaano tayo magiging best Asian team? China, Sudan at Japan. As of this recording, meron pang tig-isang laban ang China at South Sudan ng Group B sa FIBA World Cup. At mukhang ang makakalaban natin ay South Sudan, ang number 62 in the world. Ang sabi ng iba mas athletic at mas malakas na team kesa sa Angola. Kaya asahan natin na magiging pukpukan ang laban na to. At sana naman matuto na tayo sa mga pagkakamali natin, lalong-lalo na yung dun sa Angola game. Pero para bigyan kayo ng idea, nung naglaban ang South Sudan at China ay tinambakan nga nila ang China ng 20 points. Kaya kung gano'n na nangyari sa China, dapat mas lalong hindi magpabaya ang Gilas Pilipinas laban sa South Sudan. At ang nakikita kong best win scenario natin dito ay yung effort natin versus Italy. Sa September 1 naman, ang makakalaban natin ay ang China. At masasabi kong napaka-disappointing ng kanilang run ngayong FIBA World Cup. Tulad natin, wala silang naipanalo so far sa group stage. Pero dapat tayong hindi maging kampante dahil i-treat pa rin natin ang China bilang isang deadly threat. Bata, matatangkad, mabibilis at may tira sa labas itong team na ito. Isama pa natin ang kanilang naturalized NBA player na si Slow-Mo Kyle Anderson. Para sa mas in-depth na review tungkol sa South Sudan at sa China, abangan nyo na lang yung mga videos na ilalabas ko sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, silang dalawa ang makakalaban natin sa FIBA classification stage. Teka lang. Meron kang sinabing bansa Japan. Hindi naman natin sila makakalaban Oo, hindi natin sila makakalaban directly. Pero currently sila ang best team in Asia. Ibig sabihin sila ang harang between Gilas at ang Olympic dream natin. Sa ngayon, ang Japan ay merong 1 win at 2 losses. Ang mga susunod nilang makakalaban ay Cape Verde at Venezuela. Ganun pala. So anong mangyayari if manalo o matalo ang Japan? Kung manalo man ang Japan ng dalawang sunod, sila na nga ang best Asian finish team dito sa FIBA World Cup. At ang mga pangarap natin para makapasok sa Olympics ay maglalaho parang bula. Kaya hindi pa tapos ang laban ng Gilas Pilipinas. Patuloy natin silang suportahan sa laban nila bukas at sa September 1 versus South Sudan at China. Kailangan manalo tayo bukas at sa September 1 para mas tumaas ang tsansa nating makapasok sa Olympics at umasa tayo na matalo ang Japan ng dalawang sunod. With that said, abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari
para sa Gilas Pilipinas. At maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa aking mga contents. No, at abangan nyo ang aking mga video na ilalabas tungkol sa Gilas versus South Sudan at Gilas versus China. So with that said, di ko na patatagalin to hanggang sa susunod kong video. Peace!